Bakit tayong mga Kristiyano ay kumakain ng baboy kung ipinagbabawal naman ito ng Diyos sa lumang tipan? Ito ang ating sasagutin. Dahil ang mga Muslim at SDA ay nagkakaisa upang tuligsain tayo laban dito. Mapagpalang araw mga kapanalig sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kung bago pa lang po kayo sa page na ito, malaya po kayo mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Ang pagsapo natin ngayon ay ang pagkain ng karneng ipinagbabawal sa lumang tipan. Bakit nga ba tayo kumakain ng karneng baboy sa ating kapanahunan ngayon? Ang mga Muslim at SDA, ginagamit nila ang talata mula sa lumang tipan upang iparating umano sa atin na ang pagkain ng karneng baboy ay bawal pa rin hanggang ngayon sa ating kapanahunan. Ganito kasi ang nakasulat sa Deuteronomy chapter 14 verse 7 to 8. Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamilyo at ang liebre at ang kuniho sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Mga marumi sa inyo at ang baboy sapagkat may hating paa ngunit hindi ngumunguya. Ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Nabasa natin na ipinagbabawal ng Diyos sa mga Hudyo ang karne ng mga hayop na nabanggit sa talata. Kaya ito ang madalas nilang tanong. O kita nyo, bawal kumain ng karning baboy utos ng Diyos sa mga Hudyo. Bakit kayong mga Kristiyano ay kumakain ng baboy? Ito ang ating sagot. Una, sa Hudyo inutos, hindi sa mga Kristiyano. Pangalawa, lagi niyo pong tandaan para hindi kayo maguluhan at malito, ang Diyos po ay may kautusan na hindi para sa lahat ng tao. May utos ang Diyos for a specific person, for a specific group of people, and for a specific time. Ngayon, ang pagbabawal ng pagkain ng karning baboy, kanino naka-specific inutos ng Diyos? Sa panahon ba ito ng mga Kristiyano inutos o sa panahon ng mga Hudyo? Malinaw po na ito ay naka-specific inutos sa mga Hudyo sa panahon ng lumang tipan. Hindi sa panahon ng mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan. Sa mga Hudyo po may tinatawag silang broma na ang ibig sabihin ay pwedeng kainin or malinis na pagkain para sa mga Hudyo. Ang akatartos naman ay may ibig sabihin na ipinagbabawal na pagkain or maruming pagkain para sa mga Hudyo. Pagdating sa mga Hintil or higit sa lahat sa ating mga Kristiyano ay wala pong tinatawag na akatartos na pagkain. At dahil walang tawag na ganun sa atin, anumang klaseng pagkain ay bruma para sa atin or pwede para sa atin. Kaya ito ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians 2 verse 16. Sino man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa pagdiriwang o sa bagong buwan o araw ng Sabat. Sinabi iyan ni Apostol Pablo dahil alam niya na ang pagbabawal sa pagkain ng karning baboy ay hindi naka-specific para sa atin. Nasa iyo kung ayaw mong kumain at nasa iyo pa rin kung gusto mong kumain. Huwag mo lang hayaan na ikaw ay makakatisod sa ibang hindi matured sa pananampalataya sa anumang pagkain na gusto mong kainin. Romans 14:1-4. Datapwat ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi upang pagtalunan ang kanyang pag-aalinlangan. May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay. Ngunit ang mahinay kumakain ng mga gulay. Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain. At ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat siya'y tinanggap ng Diyos. At ang sinabi pa, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip? Hindi baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayon sa Panginoon, hindi ang anumang pagkain na pumapasok sa ating bibig ang nakapagpaparumi sa atin. Ang tanong, ang baboy ba ay pagkain na dumadaan sa bibig? Kung oo, hindi yan ang makapagpaparumi sa atin, kundi ang mga masama na nagmumula sa ating puso ang siyang nagpaparumi sa atin. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nagpapasama sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang mga pandaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan, ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nagpaparumi sa tao. Kaya kung ikaw ay pumunta sa kainan, huwag ka nang magtanong kung anong pagkain ang nasa hapag. Basta kumain ka na lang dahil baka maging katitisuran ka pa sa iba na mahina sa pananampalataya.
sapagkat ang ating kalayaan ay hindi dapat maging katitisuran sa iba at hindi dapat ito ang maging kahinaan natin. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25 to 29, huwag hanapin ninuman ang kanyang sarili kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsisipagtanong ng anumang dahilan sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihahain sa inyo ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa pagpahayag at dahilan sa budhi. Sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang iba, sapagkat bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo dito, ang lahat ng pagkain ay pwede niyang kainin, pero kung kakain siya na may matitisod at ikakahina ng kanyang budhi, mas maiging hindi na lang siya kakain. Ito ang kanyang sinabi sa verse 23. Lahat ng mga bagay ay maaari sa akin, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. Lahat ng mga bagay ay maaari sa akin, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Tiyak na Apostol Pablo ang kanyang ipinapangaral na kung kaya ng inyong budhi ang kumain ng anumang pagkain, ay kumain ka. Pero kung sa iyong pagkain ay may matitisod at kumakain ka pa rin, lumakad kang walang pagmamahal sa Diyos. Romans 14:14. Nalalaman ko at natitiyak sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, walang anumang marumi sa kanyang sarili, datapwat sa kanya na pinahahalagahan ang anumang bagay na maging marumi sa kanya, ito ay marumi. Sa madaling salita, may mananampalataya na marumi ang isang bagay ayon sa kanyang budi, huwag natin silang husgahan. Mayroon namang mananampalataya na malinis ang isang bagay ayon sa kanyang budhi, huwag rin natin silang husgahan sapagkat sa Diyos tayo haharap pagdating ng araw at hindi sa ating kapwa-tao. Mga kapatid, malinaw po ang sinasabi ng Biblia na ating nabasa, lalo na sa 1 Timothy chapter 4 verse 4, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pasasalamat, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Kaya mga kapatid, ang mga nangangaral ngayon na nagbabawal ng pagkain sa anumang uri ng karne ay sa demonyo, ayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ganito ang nakasulat, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba ay magsisalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsasalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kailang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pasasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Anumang pagkain na tanggap ng inyong budhi na kainin ay ipagpapasalamat nyo na lang sa Diyos. Malinaw po yan mga kapatid. Pero may tanong, Brother Larry, di ba ang meats dyan sa verse 3 ay broma sa Greek na ang ibig sabihin ay malinis at hindi marumi? Opo, kasi wala namang tinatawag sa atin na akartartus na pagkain, kundi sa atin ay bruma lamang. Dahil sinasabi ko na kanina sa mga naunang sinabi ko na ang akartartus or pinagbabawal na pagkain gaya ng karning baboy ay specific inutos ng Diyos sa mga Hudyo lamang sa lumang tipan at hindi sa mga Kristiyano sa bagong tipan. Hindi tayo mapupunta sa langit dahil sa ating pagkain o hindi pagkain ng baboy, kundi mapupunta tayo sa langit kung natanggap natin ang banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Si Kristo po ang katuwiran, ang kapayapaan at ang kagalakan ng Espiritu na ating natanggap ayon sa Biblia. Kaya kung ikaw nanonood sa videong ito ngayon na wala pang katiyakan ng kaligtasan at gusto mong makaiwas mula sa kapahamakan ng impyerno, ikaw po ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo ng buong puso. Ito po ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10. Sapagkat kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Hesukristo at sumampalataya sa iyong puso na binuhay siya muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Sapagkat sa puso sumasampalataya ang tao sa ikatutuwid at sa bibig ginagawa ang pagpapahayag sa ikaliligtas. God bless you po sa inyong lahat.
Isang SDA Defender ang sinubukang i-refute ang ating video patungkol sa ipinagbabawal ng Diyos na pagkain sa lumang tipan. Titignan natin ngayon sa video ito kung nagawa ba niyang tibagin ang ating paninindigan sa pananampalataya. Mapagpalang araw mga kapatid, sana nasa maayos po yung kalusugan at kalagayan. Kung naging pagpapala po sa inyo ang ganitong mga content, malaya po kayong mag-follow at mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated po kayo sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat po. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa isang SDA Defender na sinubukang tibagin ang ating paninindigan na naaayon sa Biblia. Pero sinubukan lang niya, ngunit hindi niya natibag. Magandang araw sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Sa video po natin ito ay tatalakayin po natin ang isang video na inilabas ng isang mangangaral na baptist na tumatalakay patungkol sa pagbabawal sa pagkain sa karning baboy. Ayon sa kanya na ang pagbabawal sa pagkain ng karning baboy, ito ay iniutos lamang sa mga Hudyo at hindi sa mga Kristiyano. At sabi pa niya na itong utos na ito ay nakaspecific lamang sa mga Hudyo at wala raw tinatawag na akatartos pagdating sa mga Kristiyano. Bakit kayong mga Kristiyano ay kumakain ng baboy? Ito ang ating sagot. Una, sa Hudyo inutos, hindi sa mga Kristiyano. Pamalino po na ito ay naka-specific inutos sa mga Hudyo sa panahon ng lumang tipan. Hindi sa panahon ng mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan. Pagdating sa mga Hintil o higit sa lahat sa ating mga Kristiyano ay wala pong tinatawag na akatartos na pagkain. At dahil walang tawag na ganun sa atin, anumang klaseng pagkain ay bruma para sa atin or pwede para sa atin. Ang argumentong ito ay napakalaking mali sapagkat wala pang mga Hudyo, ang Diyos ay may ipinahayag na mga maruruming hayop. At ang mga maruruming hayop na ito ay hindi kabilang sa mga ipinapakain ng Diyos. Ito ay mababasa natin sa Genesis Kapitulo 7, talatang 2, 8 hanggang 9. At ito po ay babasahin ko sa New Living Translation. Sabi dito, "Take with you 7 pairs, male and female. Of each animal I have approved for eating and for sacrifice. And take 1 pair of each of the others." Verse 8, "With them were all the various kinds of animals, those approved for eating and for sacrifice, and those that were not, along with all the birds and the small animals that scurry along the ground. 9. They entered the boat in pairs, male and female, just as God had commanded Noah." Maliwanag sa mga talatang ito na wala pang mga Hudyo, ang Diyos ay maidineklara ng mga maruruming hayop na hindi niya pinapakain. At syempre, kabilang doon ang baboy. Hindi po mali ang aking sinabi, kundi siya ang mali at mandaraya. Dinadaya kayo ng SDA Defender na ito. Ang Genesis chapter 7 ay hindi po utos na bawal kumain ng unclean meats, kahit basahin niyo po ng buo ang chapter. Bagkus tumutukoy ito sa mga hayop na ipapasok sa loob ng arka, malinis man o hindi malinis. Bakit sinabi ko na dinadaya kayo ng SDA Defender na ito? Kasi kung babasahin niyo sa chapter 9 ng Genesis, after ng pagbaha sa panahon ni Noah, bawat gumagalaw na nabubuhay, malinis man ito o hindi malinis, ay inutos ng Diyos na pwedeng kainin maliban sa kanilang dugo. Dugo lang sa panahon ni Noah ang ipinagbabawal ng Diyos, hindi ang karne ng anumang hayop. Kaya tama po ang ating sinabi na mayroon talagang kautusan ang Diyos for a specific person, for a specific group of people, and for a specific time. Kaya na sinabi ko sa video. Halimbawa, sa panahon ni Adan at Eva, lahat ng hayop, marumi man or malinis, ay ipinagbabawal ng Diyos kainin, maliban sa gulay at prutas. Sa panahon naman ni Noah, lahat ng karne ay pwedeng kainin maliban sa dugo ng hayop, kasi ito ay sumisumbolo sa buhay. Bagamat sa panahon ni Noah ay may tinatawag na unclean animals, pero ipinapahintulot ng Diyos na kainin ang kanilang laman ayon sa Genesis chapter 9. Sa panahon naman ni Moses, dito ipinagbabawal ng Diyos na huwag kakainin ang unclean meats or unclean animals gaya ng baboy at iba pang ipinagbabawal ng Diyos. Sa madaling salita, ang pagbabawal ng Diyos sa maruruming hayop ay para lamang sa panahon ng mga Hudyo sa lumang tipan, hindi sa ating mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan. Ngunit itong SDA Defender, ipinipilit niya na mayroon daw talagang akatartos o ipinagbabawal na pagkain sa ating mga Kristiyano. Ayon pa sa mga ngaral na ito ay hindi raw inutos ang pagbabawal ng pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Sa Hudyo inutos, hindi sa mga Kristiyano. Totoo nga ba o hindi lang talaga naunawaan ng mga ngaral na ito ang mga nakasulat sa Biblia? Bago natin ituloy ang verse na babasahin niya, tandaan niyo po ito. Ang sinabi ko, walang akatartos o ipinagbabawal na pagkain sa ating mga Kristiyano. Pagkain na, pagkain ang pinag-uusapan. Pagkain po. Tignan natin kung about pagkain ba ang kanyang gagamiting verse. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 6 hanggang 17, "Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin." Sa talatang ito, ang salitang magsihipo ay kinuha galing sa salitang Greek na haptomai, na ang ibig sabihin ayon sa Strong Concordance ay ito: "Of Levitical practice of having no fellowship with hidden practices
Things not to be touched appear to be both women and certain kinds of food. So, celibacy and abstinence of certain kinds of food and drink are recommended. At ang salitang marumi sa talatang ito ay galing din sa salitang Greek na akatartos, na kung saan ang baboy ay kabilang sa tinatawag din na akatartos. Kaya mali po mga kapatid, ang sabi ng mga ngaral na ito na wala ng akatartos sa panahon ng mga Kristiyano. Tumakbo agad siya sa Greek na hindi man lang niya inunawa ang context. Kaya sabi ko kanina, tandaan niyo ang sinabi ko, walang akartartus or pinagbabawal na pagkain sa ating mga Kristiyano. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 na kanyang ginamit ay hindi naman ito tumutukoy sa maruruming pagkain, kundi ang context dyan sa maruming bagay ay tumutukoy sa verses 14, 16, and 17 na tayong mga Kristiyano ay huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya pagdating sa pamumuhay, hindi patungkol sa mga malinis at maruming pagkain na pumapasok sa ating bibig. Ngayon, ang pumapasok ba sa ating bibig, malinis man ito or hindi malinis, ay nakakaapekto sa ating pamumuhay bilang Kristiyano? Hindi po, sabi ni Kristo. Basahin natin sa Mark 7 verse 18 and 19. Kayo ba ay wala rin pang-unawa, mga STA? Hindi ba ninyo naunawaan na anumang bagay na pumapasok sa tao mula sa labas ay hindi nagpaparumi sa kanya? Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi, nililinis ang lahat ng pagkain. Ano ba kasi ang nagpaparumi sa tao? Ang pagkain ba na ipinapasok sa bibig, marumi man ito o hindi marumi? Or ang nanggagaling sa puso? Pasagutin natin ang Panginoon sa Mark 7 verse 20. Ang lumalabas sa kalooban ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Ano-ano itong mga nagpaparumi sa tao? Mga pagkain ba? Or ito ay sapagkat mula sa loob, sa puso ng tao nagmumula ang masamang kaisipan, ang mga pangangalunya, mga pakikiapid, mga pagpatay, mga pagnanakaw, mga pag-iimbot, mga kasamaan, pandaraya, kalibugan, pagkainggit, matang masama, pamumusong, kayabangan at kahangalan. Ang mga yun pala ang nagpaparumi sa tao, hindi ang anong pagkain na pumapasok sa ating bibig. Kahit naman hindi ka kumakain ng baboy bilang SDA, pero ang kalooban mo naman ay namumuhay alinman sa mga nabanggit sa verses 21 and 22 ng Mark 7, namumuhay kang marumi sa harap ng Diyos kaysa kumakain ng baboy na namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Napatunayan natin na ang maruming bagay dito ay hindi patungkol sa maruming pagkain, kundi sa maruming pamumuhay. Ginamitan niya ng Greek ang salitang touch. Ito ay hapteste from the root word haptomai ng Greek, na may literal meaning na I fasten to, I lay hold of, touch, no carnally. Ang context sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 ay about yun sa karnalidad na pamumuhay. Hindi about sa pagkain ng baboy or sa anumang maruruming pagkain. At yung kanyang binasa na meaning ay ibang context na po yun. Kasi ang haptumay ay ginamit din sa ibang talata pero iba naman ang context. Halimbawa, sa Matthew 9 verse 21, ginamit ang salitang touch. Ngayon, tignan natin ang meaning ng touch dito. Ito ay hapsumay sa Greek from the same root word ng hapteste sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 na haptumay. Ibig sabihin ba about din ito sa maruming pagkain? Kaya context po ang una nating titignan, mga kapatid. Pangalawang tinignan niya sa Greek ay ang salitang unclean. Bago natin ituloy, ipaalala ko lang ulit na ang usapan dito walang akatartus o maruming pagkain na ipinagbabawal sa mga Kristiyano. At ang salitang marumi sa talatang ito ay galing din sa salitang Greek na akatartos, na kung saan ang baboy ay kabilang sa tinatawag din na akatartos. Kaya mali po mga kapatid, ang sabi ng mga ngaral na ito na wala ng akatartos sa panahon ng mga Kristiyano. Tuwang-tuwa siya kasi akatarto ang nakalagay sa Greek from the root word akatartus. Kaso ang problema, hindi na naman niya tinignan ang context. Kasi ang akatartus ay hindi lamang ginamit sa maruming pagkain, kundi sa iba pang tinawag na marumi. Halimbawa, sa mismong 2 Corinthians chapter 6 verse 17, ang akatarto dyan ay hindi pala tumutukoy sa maruming pagkain, kundi tumutukoy sa maruming pamumuhay. Isa pang halimbawa para hindi kayo madaya ng isdaing ito. Sa Luke chapter 4 verse 33, ginamit dito ang salitang akatarto sa salitang unclean spirit. Ibig sabihin ba dahil akatarto ang ginamit dito from the root word akatartus, ibig sabihin maruming pagkain na agad ang tinutukoy dito? O ang ibig sabihin ay maruming espiritu? Kaya balik po tayo sa konteksto, mga kapatid. Hindi porket ang ginamit ay akatartus ay tumutukoy na agad sa maruming pagkain. Sa madaling salita, hindi napatunayan ng SDA na ang 2 Corinthians chapter 6 verse 17 ay tumutukoy sa maruming pagkain, kundi sa marumi pa lang pamumuhay. At nakita natin kanina, sinabi ni Kristo, anumang pagkain pumapasok sa ating bibig
ay hindi nagpaparumi sa ating pamumuhay, kundi ang kasamaan na nagmumula sa ating mga puso. Ito palas, bakit sinabi ko na hindi alam ng SDA Defender na ito ang context ng 2 Corinthians chapter 6 verse 17? Kasi po, the same book and the same author ng Corinthians ay mayroon pong sinabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 27 and 28. Kung anyayahan kayo ng hindi sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin niyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikakagulo ng inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inaalay sa Diyos-Diyusan, huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabagabag ang budhi. Sabi ni Apostol Pablo, kainin ninyo ang anumang pagkaing ihain sa inyo. Hindi niya sinabi na huwag kayong kumain. Ngunit sabi niya, kainin ninyo kung kaya ng inyong budhi. Pero kung may matitisod ay huwag na lang kumain alang-alang sa budhi ng iba. Sana malinaw po yan mga kapatid. Nakita ko ang caption niya, kawawa raw ang napaniwala ko na pwedeng kumain ng baboy. Hindi po kayo kawawa, kundi napalaya ng katotohanan mula sa kasinungalingan ng SDA. Sabi ng John chapter 8 verse 32, at malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang magpapalaya sa inyo. Ang kawawa ay ang naniwala sa kanyang out of context na pagkaunawa. May isa pa siyang talata na ginamit at titignan natin kung ito ba ay akatartus o ipinagbabawal na pagkain para sa ating mga Kristiyano. Isa pang talata mga kapatid ang ating babasahin sa Bagong Tipan. Ito ay makikita natin sa unang sulat ni Apostol Pedro sa Kapitulo 1, versikulo 16. Ang sabi niya ganito, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang sabi ni Apostol Pedro, sapagkat nasusulat. Alam naman po natin mga kapatid at mga kaibigan na ang mga apostol sa kanilang kapanahunan, ang kanilang ginagamit sa pangangaral ay ang lumang tipan. At ang talatang ito na binanggit ni Apostol Pedro sa kanyang sulat ay sinitas niya mismo sa lumang tipan na kung saan ay mababasa natin sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 44 at 45. Ito ay may kinalaman sa pagbabawal sa pagkain ng mga karumaldumal na mga hayop. Kaya maliwanag sa mga talatang ito na ang pagbabawal ng pagkain ng karning baboy ay hindi lang inuutos ng Diyos sa mga Hudyo. Ito ay hindi naka-specific sa mga Hudyo lamang. At lalong-lalo na mga kapatid, ito'y ipinangaral ng mga apostol sa mga Kristiyano sa panahon ng Bagong Tipan. Kung napaka-out of context mga kapatid, yan ay hindi tumutukoy sa pagkain, kundi sa pamumuhay. Tignan natin ang mga naunang verses para maunawaan po natin ang konteksto. Bilang mga masunuring anak, huwag kayong gumawa ng masamang pagnanasang makalaman ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Malinaw mga kapatid na ito ay tumutukoy sa pamumuhay, hindi sa maruruming pagkain. At binasa natin kanina sa Mark 7 verse 18 to 23, ang pagkaing anumang karne ay hindi nagpaparumi sa ating pamumuhay, sabi ni Kristo, kundi ang anumang nagmumulang kasamaan ng ating puso ay ang nagpaparumi sa ating pamumuhay sa harapan ng Diyos. Kaya huwag kayong magpadaya sa mga SDA mga kapatid. At para naman sa SDA Defender na ito, hindi pa huli ang lahat upang magsisi ka sa out of context mong paggamit ng Biblia at sa mali-malimong katuruan upang makadaya ng iba. At habang pinagsisihan mo iyan, tanggapin mo ang katotohanan upang mapalaya ka sa kabulaan ng aral ni Ellen G. White. Panoorin natin sa video na ito ang distorting argument ng isang SDA Defender patungkol sa ating pangangaral pagdating sa pagkain ng baboy at sa iba pang itinuturing na marumi sa panahon ng mga Hudyo or to be specific sa panahon ni Moses. Genesis chapter 9 verse 3. Sinasabi po kasi dito mga kapatid. Ito po. Genesis chapter 9 verse 3. Itong sabi, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang panimnim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. So, ang kanilang ang palusot nito, abay pwede kainin. Kasi sinabing lahat na gumagalaw ay maaaring, lahat ng gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain. Kaya yung mga karumal-dumal, yung baboy, gumagalaw yun, may buhay, abay magiging pagkain din yun. Yun ang kanilang palusot ni answering falsehood. Yun ba nga talaga ang inihahayag ng Biblia? Yun ba talaga ang dapat pagkakaunawa natin sa talatang ito? Ang sagot mga kapatid, alam nyo mga kapatid, ang sagot dyan sa kanilang argumento, andyan lang din mismo sa talata. Hindi kasi nila napansin na ang kanilang unawa dyan, na kasama yung mga karumal-dumal na kainin dyan sa Genesis chapter 9 verse 3, isinama nila yung mga maruruming hayop dahil lang din sa salitang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain. Isinama na nila yung mga karumal-dumal. Hindi nila napansin na yan ay kontra sa sinasabi ng talata.
Basahin natin ulit mga kapatid ha. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. So ganito ang mangyayari mga kapatid. Dahil ang bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain, kung lahat ang tinutukoy doon na mga hayop kasamang hindi malinis, dapat isama din nila yung lahat ng mga sariwang pananim. Pwede na rin nilang kainin yun. Kung yun talaga ang dapat nilang pag-unawa. Kasi ang tinutukoy dyan na dapat kainin, hindi lang yung mga gumagalaw na nabubuhay o yung mga hayop, kundi kasama yung mga pananim. Kung idadamay mo lahat, marumi at malinis, dyan sa unang pagkabanggit na lahat ay nabubuhay ay gumagalaw, ay pwede nang kainin. Idamay mo na rin lahat ng mga pananim, pwede mong kainin. Lahat ng gumagalaw na nakakain, yan ang ating pinupunto sa ating sinabi. Mula sa part 1 at part 2, wala tayong ibang pinag-uusapan kundi patungkol lamang sa pagkain or nakakain. Kaya dito tayo sa Genesis chapter 9 verse 3. Tumutukoy ito sa lahat ng hayop at halaman na nakakain sa panahon ni Noah. Ang tanong dito, kasama ba ang baboy sa itinuturing na pagkain? Ang baboy ay kasama sa tinuturing na pagkain. Ngunit ito ay ipinagbabawal ng Diyos sa mga Hudyo sa panahon ni Moses. Pinaliwanag ko sa part 2 na sa panahon ni Adan at Eva, ang pinapahintulot ng Diyos sa kanila ay ang lahat ng halaman na nakakain. Sa panahon ni Adan at Eva, lahat ng hayop, marumi man or malinis, ay ipinagbabawal ng Diyos kainin, maliban sa gulay at prutas. Sa panahon naman ni Noah, ang ipinapahintulot ng Diyos, lahat ng gumagalaw at halaman na nakakain maliban sa dugo ng hayop. Sa panahon naman ni Noah, lahat ng karne ay pwedeng kainin maliban sa dugo ng hayop, kasi ito ay sumisumbolo sa buhay. Bagamat sa panahon ni Noah ay may tinatawag na unclean animals, pero ipinapahintulot ng Diyos na kainin ang kanilang laman ayon sa Genesis chapter 9. Sa panahon naman ni Moses, maraming ipinagbabawal ang Diyos na kainin, kasama na roon ang baboy. Sa panahon naman ni Moses, dito ay pinagbabawal ng Diyos na huwag kakainin ang unclean meats or unclean animals gaya ng baboy at iba pang ipinagbabawal ng Diyos. Pagdating naman sa ating mga Kristiyano, wala pong pinagbabawal sa ating pagkain. Sa madaling salita, ang pagbabawal ng Diyos sa maruruming hayop ay para lamang sa panahon ng mga Hudyo sa lumang tipan, hindi sa ating mga Kristiyano ngayon sa bagong tipan. Uulitin ko po, pagkain ang ating pinag-uusapan rito. Pagkain po. Walang ipinagbabawal sa ating pagkain hanggat kaya ng ating budhi kainin at hanggat hindi tayo nakakatisod sa mga mahihinang kapatiran. Dahil kung tayo ay kumain at nakatisod tayo ng kapatiran, tayo ay nagkakasala hindi dahil sa kumain tayo, kundi dahil sa nakakatisod tayo. Ito ang sabi sa Romans chapter 14, verse 3 and verse 27. Huwag hamakin ang isang taong kumakain ang hindi kumakain, at huwag hamakin ng isang kumakain ang hindi kumakain, sapagkat tinanggap siya ng Diyos. Mabuti ang hindi pagkain ng karne o pag-inom ng alak o anumang bagay na nakakapagpatisod at nakapagpapahina sa iyong kapatid. Ipinaparating sa talatang ito halimbawa na huwag mong husgahan ang taong hindi kumakain ng baboy. At kung ikaw naman ay ayaw kumain ng baboy, huwag mong husgahan ang kumakain nito. Paano natin nasabi na ang baboy ay isa sa itinuturing na pagkain bago pa ito ipinagbabawal ng Diyos sa mga Hudyo sa panahon ni Moses? At ito pa ay nanatiling pagkain ng mga hintil? Sa Luke 8 verse 30 to 34, may taong nag-aalaga ng baboy. Ang makikita natin rito, kung hindi pagkain ang baboy, bakit may nag-aalaga? Hindi ho sila mag-aalaga ng baboy kung hindi ito itinuturing na pagkain. Hindi rin ho pwedeng nag-aalaga lang sila tapos gagawin lamang pet or alaga na parang aso. Dahil kahit paghipo sa baboy ay pinagbawal ng Diyos sa panahon ni Moses ayon sa Deuteronomy 14 verse 8. Pakinggan pa natin kung ano ang kanyang mga paliwanag. Kasi ang tinutukoy niya na dapat kainin, hindi lang yung mga gumagalaw na nabubuhay o yung mga hayop, kundi kasama yung mga pananim. Kung idadamay mo lahat, marumi at malinis, dyan sa unang pagkabanggit na lahat ay nabubuhay ay gumagalaw, ay pwede nang kainin. Idamay mo na rin lahat ng mga pananim, pwede mong kainin.
Sa part 1, pinapaliwanag po natin ng gusto na may dalawang uri ng pagkain. Sa mga Hudyo po, may tinatawag silang bruma na ang ibig sabihin ay pwedeng kainin or malinis na pagkain para sa mga Hudyo. Ang akatartos naman ay may ibig sabihin na ipinagbabawal na pagkain or maruming pagkain para sa mga Hudyo. Pagdating sa mga Hintil or higit sa lahat sa ating mga Kristiyano ay wala pong tinatawag na akatartos na pagkain. At dahil walang tawag na ganun sa atin, anumang klaseng pagkain ay bruma para sa atin or pwede para sa atin. Mula sa part 1, part 2, hanggang sa part na ito, uulitin ko, wala tayong ibang pinag-uusapan kundi patungkol lamang sa pagkain. Pero ang nakakatawa, pati ang mga nakakalason na hayop at halaman, gusto niyang gawing pagkain. Ginamit niya ang argumentong ito para sabihin mali ang pagkaunawa ko sa Genesis chapter 9, verse 3. Ang tawag sa kanyang argumentong ito ay distorting argument. Yung explanation ko sa Genesis chapter 9, verse 3 na lahat na gumagalaw ay pwedeng kainin, binaluktot niya at binigyang maling kahulugan para iparating sa inyo na ako ay nagtuturo na kahit mga nakakalason na halaman ay pwedeng kainin. Malinaw ang paliwanag ko sa Genesis chapter 9 verse 3 na ang salitang gumagalaw doon tumutukoy sa mga hayop na ipinapahintulot ng Diyos kainin, hindi kasama ang mga nakakalason. At napatunayan natin na ang baboy ay isang itinuturing na pagkain dahil dugo lamang ng hayop ang ipinagbawal ng Diyos kainin sa panahon ni Noah. Dahil sa panahon lamang ni Moses, ipinagbawal ng Diyos ang pagkain ng baboy. Pero may gusto pa rin patunayan ang SDA Defender na ito. Tayo'y naniniwala na maraming mga pananim na nakalalason at hindi dapat kainin. Dapat ganyan din ang unawa natin sa mga bawat gumagalaw, sa mga hayop, mga kapatid. O isa lang itong halimbawa, mga kapatid, ha? O ito, mga kapatid, ha? Baka magkaroon sa gitna ninyo ng lalaki o babae o angkan o lipi na ang puso'y humihiwalay sa araw na ito sa Panginoon nating Diyos na yumaong maglingkod sa mga Diyos ng mga bansang yaon. Baka magkaroon sa gitna ninyo ng isang ugat na nagbubunga ng nakalalason at ahinho. So, meron pala mga pananim na nakalalason. Kasama din ba ito na pinapakain? Maliwanag, mga kapatid, na yung Genesis chapter 9 verse 3, mali ang kanilang unawa sa sinasabing bawat na gumagalaw ay magkakain. Dahil yan, tinutukoy na yan ng Diyos, ay kagaya rin ng mga sariwang pananim. Ang Deuteronomy chapter 29 verse 18 ay hindi po patungkol sa nakakalasong halaman or hayop, kundi ito ay paalala ng Diyos sa Israel na baka meron sa kalagitnaan nila ang lalayo sa Panginoon at sasamba sa mga Diyos-Diyosan at magiging salot sa bansang Israel. Yan ho ang konteksto sa Deuteronomy chapter 29. Pero may gusto pa rin patunayan ang SDA Defender na ito. May binigay siyang halimbawa. O sige nga, kainin mo yung badyang. Sariwa, ha? Kasi sabi niya, sariwang pananim. O, kainin mo yung sariwang badyang. Ano bang badyang sa Tagalog? No? Yung parang gabi na malaki, mga kapatid. Ano ba yung sa Tagalog yung badyang? Yung parang gabi siya na malaki. Kapag umuulan, minsan, kinukuha mo yung kanyang dahon at magpapandong ka ng kanyang dahon. Ang badyang or elephant earplant ay isa sa mga variety ng gabi at kapag nakain mo ito, or kapag dumampi ito sa balat mo, sobrang kate. Pero ang bunga or bulaklak po nito ay nakakain pala. Parang butiti ba? Nakakalason kung hindi dalubhasa ang nagluluto nito. Ito ang badyang na kanyang ginawang halimbawa. Pwede palang kainin. Mukyan Aldo, ako si Robert sa Indigenous Forester ng Tangkulan Mountain Range mula sa Quezon, Bukidnon. Ang halaman na ito ay ang tinatawag namin na bagyang. Mayroon itong malalapad na mga dahon. At ang bunga naman ng bagyang ay paborito pagkain ng mga ibon. Alam niyo ba na ang bunga ng bagyang ay pwede rin itong makain ng mga tao? Pinipili lang ang pwedeng makain ng tao at kailangan ito ng masinsinang proseso. Sa paghahanda ng bagyang, may mga tao na siya lang yung pwedeng maghanda nito dahil kapag ibang tao hindi sanay, ay posible na makati ang bunga ng bagyang. Sinasabi ng lolo ko dati na kapag ginagaya namin ang boses o tinig ng okang o ng kwago,
pupunta daw ito sa gabi sa bahay tapos magta-transform or mag-aanyo itong tao at ito yung gamitin na pambalot. Ganito ang forma ng bunga ng bagyang kapag hinog na. Mayroon itong mapula na mga buto. Ayan. Tapos ito naman yung mga hilaw pa. Huwag basta-basta na humawak lalo na sa may dagta na parte ng bagyang dahil ito ay makati. Ayan. Naway pagyabungin natin ang pagkilala at pagpapahalaga sa mga katutubong kaalaman. Marakol. Salamat.